China sinungaling daw mga tol. Yan ang sabi ni Senator Tolentino, no? Tinawag niyang sinungaling ang China dahil sa West Philippine Sea reclamations at pagsira sa Bahura, tinuligsa mga kapatid, no? Bakit kaya tinawag ni Senator Tolentino na sinungaling ang China? Well, hindi naman tayo nagtataka dun no? Hindi na bago sa atin yun eh. Nungaling talaga yung mga yun. Pati lahat ng mga tagasunod nila, puro mga sinungaling yung mga yun. Biruin mo, sabihin mo naman nila yung mga pinapakitang video ng media lang, minanipula, inedit. Grabe na. At yung mga pagwa-water cannon nila. Kasi water cannon nila, isang barko lang yung pinapakita nilang nagwa-water cannon eh. Yun sa atin kasi pinapakita natin dalawa. Kasi dalawa naman talaga yung nagwa-water cannon. So hindi nila matanggap, no? Minanipula lang daw at inedit. Grabe, no? Grabe. So ito panoorin natin mula sa UNTV News, mula kay Senator Tolentino. Sinungaling daw, no? Sinungaling. Well, wag natin kalimutan mag-subscribe mga kapatid. Paki-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Mas marami na silang sinira. Kailan naman sila naging environment friendly? Diba? Yung sinasabi kasi ng China mga kapatid, environmental friendly sila. Sabi nga ni Laurel mga tol, pro-environment daw sila. Kaya daw nila hinaharangan yung Scarborough. Kasi yun daw ang breeding ground ng mga isda at pero protektahan lang daw nila yung kasi pro-environment sila. Maniwala ka sa mga mokong na yan. Sila ngayon number 1 na pollution eh. Ang laki-laki ng pollution mga kapatid sa bansa nila. Sisinungaling ang China. Iyan ang buwelta ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones Chairman Senator Francis Tolentino sa China. Ito'y matapos tuligsain ng China ang paglalagay ng payaw ng ilang mangingisda sa Rector Bank sa West Philippine Sea na nakasisira umano sa mga bahura at sa marine environment. Naku. Giit ng senador, hindi ang Pilipinas kundi ang China ang sumisira sa kalikasan. Ginawa nga nilang airstrip yung Fiery Cross at saka Mischief Reef, mas marami na sila nasira. Oo. So siguro wala silang karapatan magsabi na nakakasira tayo sa kalikasan. Sila ang nakasira sa kalikasan. Diba ang dami na nga nilang durug-durug na bahurang iniwan mga kapatid. Pagkatapos nung mag-swarm sila ng napakaraming mga barko nila, pag alis nila nakita natin mga tol, durug-durug na yung mga corals, nasira na nila. Oh. Doon pa lang mismo sa bansa nila mga tol eh. Na nakakasira tayo sa kalikasan, sila ang nakasira sa kalikasan. Sa Binasyon, for example, Sandy Cay, sila, di ba nakita naman ng mga UP marine scientists na iba na yung kulay. They're lying. Suportado ng senador ang Maritime Cooperative Activity o MCA sa pagitan ng Pilipinas, Australia, Japan at Estados Unidos. Anya, hudyat ito ng mas pinalakas na alyansa ng Pilipinas sa mga bansang kaalyado nito. It is a consequence, perhaps, pero mas maraki yung positive eh. Mas titibay yung diplomatic ties natin doon sa mga defense allies natin na kasama po sa UNCLOS. It will signal a strong deterrence na hindi tayo basta-basta kayang mabuli. Yeah. Tapos yung mga nagsasabi na baka lalong magalit ang China, para sa akin it will promote more regional stability. Tama yung sinabi ni ni Senator Francis Tolentino. Yung mga nagsasabing mas lalo magagalit ang China. Kung marunong sila mag-isip di ba? Anong gagawin ng China kung mas lalo silang magagalit, mas lalo silang mambubulas? Di ba? Aawayin nila yung Australia, Japan, US, pagsasabay-sabayin nila. Kakayanin ba nila yun mga tol? Di ba? Masyado kayo natatakot sa galit ng China mga kapatid, no? Masyado kayo. Yung iba, no, hindi kayo. Yung mga pro-China, no? Hindi, kasi yun yung naitanim sa utak nila eh. Yun kasi yung naitanim sa utak nila ng mga mga idols nila di ba? Yung mga ginojos nila, yun ang tinanim sa utak nila. Biruin mo, suportado nga nila yung Son of God daw, pero nagtatago sa Senado eh. Sa kabila ng joint maritime drills ng Pilipinas at iba pang mga bansa, naniniwala si Senator Tolentino na dapat pa rin ituloy ang pakikipag-usap ng Pilipinas sa China sa diplomatikong pamamaraan. Sa ngayon kasi, para sa senador, hindi naman umano lumalala ang tensyon sa West Philippine Sea. At yun naman ang ginagawa ng ating bansa, mga tol. Hindi naman tayo tumitigil sa pakikipag-usap sa China. Diba? Padala nga tayo ng padala doon ng
Padala nga tayo ng padala doon ng mga diplomatic protest at saka ng iba pang pakiusap eh. Ang sabi ng China, open din daw sila sa pakikipag-usap. Sabi nila sa media. 'Di ba? 'Yun ang sabi nila. And kapag nakikipag-usap naman sila at sinasabing okay na, nagkasundo na, nagkaayos na, few days later, ayan na naman sila mga tol, nangaharas na naman sila, nambobomba na naman ng water cannon. 'Di ba? Ganon na ganon ang nila senaryo nila. Kumbaga, hindi pa man nangyayari, basa na natin kung ano ang susunod nilang gagawin mga kapatid. Tulad nito, bago pa mangyari mga kapatid yung maritime cooperation ng 4 na bansa, mga tol. Alam na natin na hanggang matiyag lang ang China sa malayo, hindi sila makakalapit. Hindi nila magagawa yung ginagawa nila sa Pilipinas pag nag-iisa lang ang Pilipinas. Basang-basa na natin sila. Tas alam na rin natin na puro kung ano-ano lang sasabihin nila, puro katulad niyan, kontrolado daw nila ang sitwasyon, 'di ba? May mga pag-ganun pa silang nalalaman. Iyan ay kahit ilang Pilipino na ang nasaktan dahil sa mga agresibong aksyon ng China laban sa mga barko ng Pilipinas. Kaya natin nasasabing na-aggravate kasi ngayon tayo nagfe-flex ng ating counting muscles, katulong yung mga kaalyado natin. So I don't think that it has been aggravated. Siguro ang dagdag lang dito yung water cannoning nila at saka yung patuloy na pag-exercise ng dangerous maneuvers. Nababasa na rin ni Senator Tolentino yung galaw ng China mga kapatid. Basa na rin niya, 'di ba? Kapag ang China mga kapatid, eto tatandaan nyo, ang China, nagpalakas sila ng nagpalakas, nagparami sila na nagparami ng barko nila para hindi na sila maliitin, hindi na katakutan sila na maraming bansa at makuha nila kung ano yung gusto nilang makukuha mga tol. Pero hindi pa rin sila umuubra sa ibang mga bansa. Katulad sa Vietnam, katulad sa Japan, sa Taiwan, hindi pa rin sila umuubra doon mga tol. Di hamak na mas malaki ang bansa nila kaysa doon sa 3 bansang sinabi ko. Lalo-lalo na sa Taiwan na talagang lagi nilang pinagtatangkaan at lagi nilang lagi nilang binubulas din yan Taiwan mga kapatid. Lagi nilang pinagbabantaan yan, pero tignan nyo. Dahil ang Taiwan merong suporta na mula sa iba't ibang mga bansa mga kapatid, hindi rin nila maatake. Yung Japan, ilang beses na nilang tinangka agawin yung isla ng Japan mga tol. Na meron silang meron silang sinasabing kanila daw yung islang yun. Every time na lumalapit sila doon, hinaharang agad sila ng mga Coast Guard ng Japan, tapos pinapalaya sila, binabangga sila, tapos wina-water cannon sila ng Japan. Wala silang palag mga tol. Hindi nila magawa yung ginagawa nila rito sa Pilipinas. Ngayon, ang ganti natin, hindi tayo nang water cannon sa kanila. Wala naman tayong muscle na ipe-flex sa kanila, 'di ba? So ang ginagawa ng gobyerno natin, utak, 'di ba? O di maghakot tayo ng mga kaalyado natin, 'di ba? Ipakita natin na tayo yung nasa tama, 'di ba? Kondenahin sila ng buong mundo. O kahit papaano aatras yan, hindi na magmamatigas yun. Pero syempre, asahan pa rin natin mga tol, dahil basang-basa naman natin sila, asahan natin na sa mga susunod kapag mag-isa lang ulit ang Pilipinas na naglalayag, andiyan na naman sila, akala mo kung sino matatapang. Darating din yung panahon na makikipag-usap sila. Ayaw lang nilang mapahiya siguro ngayon. Patuloy na palakasin natin yung fleet natin, dagdagan yung mga barko ng BIFAR, dagdagan yung mga Coast Guard vessels na umaayuda, nagbibigay ng gasolina, naglalagay ng payaw. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diba? Kitang-kita natin mga tol kung ano galawan ng China. Sinungaling talaga sila, mahilig sila magsinungaling. Kunyari, environment sila, meron silang pakialam sa environment sila, pero sila yung number 1 na sumisira, no? Nanguhuli sila ng mga pating dyan. Diba? Nangunguha sila ng mga corals dyan mga tol. Tapos inuubos nila yung mga isda. Gumagamit pa sila ng mga cyanide fishing, di ba? Ngayon sasabihin nila na yung payaw na nilalagay ng mga mangingisdang Pilipino makakasira ng kalikasan. Sila ngayon number 1 na sumisira ng kalikasan. Gaano karami yung pabrika sa bansa nila mga tol? Wala silang safety net doon, wala silang limit. Basta tayo lang sila ng pabrika para yumaman sila, di ba? Syempre, daming pabrika, daming produkto, daming kita. Wala silang pakialam doon, kaya sobrang dumi ng mga dagat, ng mga ilog, sobrang dumi ng hangin sa kanila mga kapatid, kulay dilaw na yung paligid. Di ba ilang beses na rin natin napapanood yan sa ibang mga video? Ganun, wala silang pakialam sa kalikasan mga tol.
Kaya sabi nga nito ni Senator Tolentino, sinungaling sila at wala ka naman talagang aasahan pagsasabi ng totoo dito sa gobyerno nila. 'Di ba? Hindi yung mga mamamayan kasi meron tayong mga kasamang Chinese dito sa Pilipinas eh. Okay naman yung mga yon mga tol pero yung komunistang bansa sa pangunguna ng kanilang ganid na presidente, mga sinungaling talaga yung mga yon. Well, anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa video na panood natin? Pwede ka magbigay ng komento, pwede ka magbigay ng iyong saloobin. Alright, so hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.